Kung lampas ka na sa edad na 50, maaaring napansin mo na ang ilang pagbabago sa iyong mga mata. Maaaring pakiramdam mo na mas tuyo ang mga ito sa umaga, o baka malabo na ang mga letra sa dyaryo. Maaaring napansin mo rin ang mga maitim na bilog sa ilalim ng iyong mga mata na dati wala. Ang ilan sa atin ay baka nag-aalala na rin tungkol sa pagkakaroon ng katarata o glaucoma sa hinaharap. Ang totoo, marami sa mga pagbabagong ito ay karaniwan, ngunit hindi palaging maiiwasan. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong natural at simpleng lunas na makakatulong sa pagsuporta sa kalusugan ng iyong mga mata, mismo sa iyong tahanan at walang side effects? Ito ay tinatawag na castor oil. Bago mo ito isantabi, iniisip na isa lamang itong lumang gamot o isang bagay na ginamit ng iyong lola, hayaan mo akong pakiusapan kang manatili sa akin ng ilang minuto. Ang castor oil ay hindi lamang basta isang langis. Mayroon itong kakaibang katangian na nagpapahintulot dito na tumagos ng mas malalim sa iyong balat at mga tissue kaysa sa halos anumang ibang substance. Ibig sabihin, hindi lamang ito nakapatong sa ibabaw, talagang nakikipagtulungan ito sa iyong katawan, dahan-dahang binabawasan ang pamamaga, pinapawi ang iritasyon, at sinusuportahan ang paggaling mula sa loob. Sa episode na ito, tuklasin natin kung paano makakatulong ang castor oil para mas komportable ang iyong mga mata, mabawasan ang pagkatuyo, mapawi ang pressure, at kahit pabagalin ang mga unang senyales ng katarata at suportahan ang paningin sa natural at ligtas na paraan. Pag-uusapan din natin kung paano ang parehong langis na ito ay maaaring suportahan ang ibang bahagi ng iyong katawan, ang iyong panunaw, kasukasuan, at mga hormone, lalo na pagkatapos ng 50 kung kailan nagsisimula ng humingi ng dagdag na alaga ang iyong katawan. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng simpleng step-by-step na pag-unawa kung paano gamitin ang castor oil sa mga paraan na banayad, praktikal, at lubhang nakapagpapagaling. Ang katotohanan tungkol sa pag-edad ng mata. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-usapan ang iyong mga mata at kung ano talaga ang nangyayari sa kanila habang tayo ay tumatanda. Karamihan sa mga tao ay nag-aakala na ang pagkawala ng paningin ay normal na bahagi ng pagtanda at, sa ilang antas, totoo na ang ating mga mata ay dumadaan sa mga pagbabago. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng maraming tao ay kung paano tayo nabubuhay ay may malaking epekto sa kung paano tumatanda ang ating mga mata. Mayroong dalawang uri ng muscles sa iyong mga mata. Isa ay para sa short-range vision, tulad ng kapag nagbabasa ka ng libro o tumitingin sa isang telepono. Ang isa pa ay para sa long-range vision, tulad ng kapag nakatanaw ka sa isang bundok, nanonood ng mga ibon na lumilipad, o tumitingin sa isang bukid. Narito ang problema, sa mundo ngayon, palagi nating ginagamit ang ating short-range vision, mga smartphone, tablet, laptop, telebisyon. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng patuloy na close focus, ngunit ang ating mga mata ay hindi idinisenyo para sa ganitong uri ng pang-araw-araw na overload. Kapag ang mga short-range muscles ay overused at ang mga long-range muscles ay binabaliwala, lumilikha ito ng imbalance. Ang imbalance na ito ay nagdudulot ng strain, pagkapagod, at pangmatagalang pinsala. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mas marami tayong nakikitang kaso ng maagang katarata, tuyong mata, at pagbaba ng paningin, kahit na sa mga taong kasing bata ng 30 o 40. Ngayon, narito ang isa pang bagay na hindi naririnig ng karamihan. Kapag ang iyong utak ay pagod, sabihin nating sa pagtatapos ng araw, ang iyong eye strain ay nagiging mas mapaminsala. Iyan ay dahil ang iyong utak at ang iyong mga mata ay nagtutulungan. Kapag ang iyong utak ay mentally exhausted, ang iyong mga mata ay hindi kayang ayusin ang kanilang mga sarili tulad ng karaniwan nilang ginagawa. Iyon ang dahilan kung bakit ang paggawa ng fine detail work sa gabi ay maaaring makapagpahina sa iyong mga mata. Ngunit narito ang magandang balita. Kapag ginagamit mo ang iyong mga mata para sa fine detail work sa umaga, kapag ang iyong utak ay rested, maaari nitong palakasin ang iyong mga mata. Tama ang narinig mo. Ang parehong aktibidad na nakakapagod sa iyong mga mata sa gabi ay maaaring makatulong na palakasin ang mga ito kapag ginawa ng mas maaga sa araw. Kaya kung nagbabasa ka, nagbuburda, gumagawa ng crossword puzzle, o nagbabayad ng mga bayarin, subukang gawin ang mga bagay na iyon bago man ang halian. Magpapasalamat sa iyo ang iyong mga mata. At isa pang tip, bawat oras o higit pa, lalo na kung gumagamit ka ng screen, magpahinga at tumingin sa labas ng bintana. Maghanap ng isang bagay sa malayo,
isang puno, isang ulap, isang burol, at ipahinga ang iyong paningin doon sa loob ng 1 minuto o 2. Ang maliit na gawin na ito ay nagbibigay sa iyong long-range vision ng ehersisyo na labis nitong kailangan. Ngayon, maaaring iniisip mo na iyan ay nakakatulong, ngunit paano naman ang pagkatuyo? Paano naman ang mga katarata na nagsisimula ng mabuo? Iyan ang kung saan pumapasok ang castor oil. Sa susunod na seksyon, ipapaliwanag ko ng eksakto kung bakit napaka-epektibo ng castor oil at kung paano mo ito magagamit upang pakainin at pakalmahin ang iyong mga mata sa paraang natural, ligtas, at sinusuportahan ng karanasan. Castor oil, tahimik na tagapagpagaling ng kalikasan. Pag-usapan natin ang castor oil. Para sa maraming tao, ang mga salitang castor oil ay nagbabalik ng mga alaala ng pagkabata o baka curiosity lamang. Maaaring nagtataka ka kung paano makakatulong ang isang bagay na napakaluma sa isang bagay na kasing delicate ng mga mata. Ang sagot ay nakasalalay sa isang bagay na napaka-espesyal tungkol sa langis na ito. Ang castor oil ay may natatanging istruktura. Ito ay binubuo ng isang bagay na tinatawag na resinolic acid, na nagpapahintulot dito na tumagos ng malalim sa mga tissue, mas malalim kaysa sa karamihan ng iba pang mga langis. Hindi tulad ng mga cream o patak na nakapatong sa ibabaw, ang castor oil ay talagang dumadaan sa balat papunta sa mas malalim na mga layer kung saan nagsisimula ang pamamaga at pinsala. Ito ang dahilan kung bakit ito ginagamit sa loob ng maraming siglo, hindi lamang bilang isang moisturizer, kundi bilang isang healing agent para sa mga kasukasuan, balat, panunaw at kahit na paningin. Ngayon, maging tiyak tayo. Para sa iyong mga mata, ang castor oil ay gumagana sa ilang banayad ngunit makapangyarihang paraan. Una, ito ay naghihydrate ng balat sa paligid ng iyong mga mata. Ang talukap ng mata at ang ilalim ng mata ay napaka-delicate. Habang tayo ay tumatanda, ang mga ito ay nagiging mas manipis, tuyo, at mas madaling kapitan ng iritasyon. Ang paglalagay ng isang patak lamang ng castor oil sa iyong talukap ng mata 1 beses o 2 beses sa isang araw ay maaaring palambutin ang lugar na iyon, bawasan ang mga fine lines, at mapawi ang pagkatuyo na nabubuo sa magdamag. Pangalawa, nakakatulong ito upang mabawasan ang pamamaga. Maraming mga kondisyon sa mata na may kaugnayan sa edad, tulad ng tuyong mata, pamumula, pamamaga, o kahit na maagang yugto ng katarata, ay pinalalala ng low-grade na pamamaga. Ang mga anti-inflammatory properties ng castor oil ay nagpapakalma sa iritasyon na ito at nagpapahintulot sa mata na magsimulang gumaling. Pangatlo at pinakakamangha-mangha ay ang epekto ng castor oil sa mga unnatural na formations tulad ng cataracts. Ang mga cataracts ay mga clouded areas sa lens ng mata. Sila ay nabubuo ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon at maaaring humantong sa malabong paningin o pagkawala ng paningin. Habang ang castor oil ay hindi isang miracle cure, maraming tao ang nagulat na ang paggamit ng kaunting halaga araw-araw ay nakatulong upang pabagalin o kahit nabaliktarin ang maagang yugto ng pagbuo ng katarak. Ang langis ay hindi direktang pumupunta sa mata. Sa halip, dahan-dahan mong pinupunasan ang isang patak sa iyong talukap ng mata at ang langis ay sumisipsip sa pamamagitan ng balat at pilikmata. Ang ilang mga tao ay pinipili ring maglagay ng isang patak sa mismong mata, ngunit kahit na ang paglalapat nito sa labas ay nagpakita ng mga benepisyo. Isang babae ang sumulat sa akin na nagsasabi, "Sinabihan ako na kailangan kong mag-schedule ng operasyon para sa maagang cataracts. Hindi ako handa. Sinimulan kong gamitin ang castor oil sa aking mga talukap ng mata gabi-gabi. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinabi ng doktor ko na hindi sila umunlad at na maaari akong maghintay. Iyon ay 2 taon na ang nakalipas. Maging malinaw tayo, hindi ito tungkol sa pagbibigay ng malalaking pangako o pagpapalit ng medikal na pangangalaga. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa iyong katawan sa isang bagay na nakatayo na sa pagsubok ng panahon. Ang castor oil ay hindi pumipilit ng anumang bagay. Lumilikha lamang ito ng tamang mga kondisyon para magsimulang gumaling ang katawan mismo, ng dahan-dahan, banayad at natural. Iyan ang dahilan kung bakit ito napakalakas. Hindi ito isang quick fix. Ito ay isang pang-araw-araw na gawa ng pag-aalaga, isang bagay na ginagawa mo hindi lamang para sa iyong mga mata, kundi para sa iyong kapayapaan ng isip. Kaya paano ka magsisimula? Magsimula ng simple. Sa gabi, bago matulog,
hugasan ang iyong mga kamay at kumuha ng isang patak ng castor oil, isang patak lamang. Kuskusin ito ng malumanay sa pagitan ng iyong mga daliri, pagkatapos ay ipahid ito sa iyong nakapikit na mga talukap ng mata. Iyon lang. Walang hapdi, walang gulo, walang pagsisikap. Sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng consistency, maaari mong simulan na mapansin na ang iyong mga mata ay mas komportable sa umaga, mas tuyo, mas relaxed. At ang kagandahan nito ay habang tinutulungan mo ang iyong mga mata, pinapabuti mo rin ang balat sa paligid ng mga ito. Ang castor oil ay mayaman sa fatty acids na sumusuporta sa collagen at elasticity. Ibig sabihin, mas kaunting wrinkles, mas kaunting pamamaga, at mas rested na hitsura. Sa susunod na seksyon, lalampas tayo sa mga mata, dahil sa sandaling maranasan ng mga tao kung ano ang magagawa ng castor oil dito, nagsisimula silang magtaka kung ano pa ang maitutulong nito. At ang sagot ay marami. Kaya manatili sa akin, ang pinakamahusay ay darating pa. Lampas sa mata, pagpapagaling sa buong katawan pagkatapos ng 50. Sa ngayon, naiintindihan mo na kung paano dahan-dahang masuportahan ng castor oil ang kalusugan ng iyong mga mata, ngunit ang hindi na pagtatanto ng maraming tao ay na ang parehong langis na ito. Ang isa na ipinahid mo lamang sa iyong talukap ng mata, ay may malakas na papel na gagampanan sa pagpapagaling ng iba pang bahagi ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 50. Kung kailan ang maliliit na discomforts ay maaaring maging mga chronic issues. Ang castor oil ay maaaring maging isa sa mga pinakamahalagang tool sa iyong wellness toolbox. Magsimula tayo sa isang bagay na nakakaapekto sa milyon-milyong nakatatandang matatanda araw-araw, panunaw. Panunaw at kalusugan ng bituka. Hindi lihim na habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating digestive system. Maaari mong mapansin ang paminsan-minsang constipation, bloating, o ang mabigat at sluggish na pakiramdam pagkatapos kumain. Maraming tao ang bumabaling sa mga laxatives o fiber supplements, ngunit ang mga ito ay madalas na quick fixes na hindi tumutugon sa mas malalim na issue, pamamaga at sluggish bowel movement. Ito ang kung saan ang isang castor oil compress ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang isang compress ay simpleng gawin. Ang kailangan mo lamang ay isang malambot na cotton cloth, kaunting plastic upang maiwasan ang pagtagas, at isang kutsarita o dalawa ng castor oil. Tiklupin mo ang tela ng ilang beses, ambonan ng langis sa ibabaw, at ilagay ito sa iyong tiyan, sa ibaba lamang ng pusod. Pagkatapos ay takpan ito ng plastic wrap at isang tuwalya, at magpahinga ng mga 1 hanggang 2 oras. Maaari mo pa itong gawin habang nanonood ng telebisyon o nagbabasa ng libro. Maraming tao ang gumagamit ng hot water bottle sa ibabaw ng compress upang mapahusay ang absorption, ngunit kahit na ang init ng katawan lamang ay sapat na. Kaya ano ang ginagawa nito? Ang castor oil ay tumatagos ng malalim sa tissue na tumutulong upang buwagin ang congestion, bawasan ang pamamaga, at pasiglahin ang smooth muscles ng kolon. Parang pinapadalhan mo ang iyong mga bituka ng banayad na paalala na oras na para gumalaw muli nang walang malupit na kemikal o irritating side effects. Nakilala ko ang isang babae na nagdurusa sa irritable bowel syndrome sa loob ng higit sa 10 taon. Sinubukan niya ang lahat, mga espesyal na diets, gamot, probiotics, ngunit walang nagdala ng consistent na relief. Isang araw, nagsimula siyang gumamit ng castor oil compress sa kanyang tiyan 5 gabi sa 1 linggo. Sa loob ng 1 buwan, nagkakaroon siya ng regular na bowel movements. Pagkatapos ng 3 buwan, nawala na ang kanyang pananakit ng tiyan. Sinabi niya sa akin na ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na ang kanyang katawan ay nakikipagtulungan sa kanya, hindi laban sa kanya. Iyan ang kagandahan ng natural na mga remedyo. Sila ay gumagana ng naaayon sa ritmo ng katawan. Hormone balance at kalusugan ng kababaihan. Lumipat tayo sa isa pang lugar na madalas na napapabayaan, hormone balance, lalo na sa panahon at pagkatapos ng menopause. Habang tayo ay tumatanda, ang hormonal shifts ay maaaring humantong sa malawak na hanay ng mga issue, pagkapagod, mood swings, pagtaas ng timbang, mga problema sa pagtulog, at kahit na fibroids o teeth. Ang mga castor oil compresses, kapag inilapat sa ibabang tiyan, ay maaaring makatulong na suportahan ang lymphatic system at itaguyod ang detoxification na nagpapagaan ng hormonal congestion sa mga reproductive organs. Isa sa mga pinakamakapangyarihang kwento na narinig ko ay nagmula sa isang batang babae sa kanyang mga unang taon ng 30 na nagkaroon ng malaking fibroid.
Siya ay nabubuhay ng napakamalusog na pamumuhay, kumakain ng mabuti, nag-ehersisyo, umiinom ng malinis na tubig, ngunit natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili sa sakit. Ang isang scan ay nagpahayag ng isang fibroid na higit sa 3 pulgada ang lapad. Siya ay natakot sa operasyon, kaya bumaling siya sa 2 bagay, natural na suporta sa hormone sa pamamagitan ng dieta at mga halamang gamot at gabi-gabing castor oil compresses na direktang inilapat sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng 4 na buwan, bumalik siya para sa isa pang scan. Ang fibroid ay lumiit sa 1 pulgada, nawala ang kanyang pananakit at naiwasan niya ang operating room. Habang hindi lahat ng kaso ay makakakita ng ganitong dramatikong pagbabago, ito ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano ang consistent na natural na pangangalaga ay maaaring magbigay sa katawan ng kung ano ang kailangan nito upang pagalingin ang sarili, unti-unti, gabi-gabi. Pananakit ng kasukasuan at pamamaga. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na halos lahat ng tao na lampas sa 50 ay nakakaranas sa ilang punto, pananakit ng kasukasuan. Kung ito man ay isang masakit na tuhod, isang matigas na balikat, o arthritis sa mga kamay, ang pamamaga ang ugat ng karamihan sa discomfort ng kasukasuan. Ang castor oil, na may malalim na tumatagos na katangian nito, ay maaaring mag-alok ng makabuluhang relief kapag ginamit bilang isang topical compress o direktang inilapat sa balat. Bigyan kita ng personal na halimbawa, ilang taon na ang nakalipas, nabalik ko ang aking pulso sa isang pagkahulog. Kahit na gumaling ang buto, naiwan akong may matagalang pananakit at paninigas. Sinimulan kong maglapat ng castor oil compress sa pulso gabi-gabi bago matulog. Sa loob ng ilang linggo, nagsimulang mawala ang soreness. Pagkatapos ng 2 buwan, maaari ko nang igalaw ang aking pulso ng malaya, walang pananakit, walang higpit. Patuloy kong isinusuot ang parehong compress na iyon halos gabi-gabi, hindi dahil sa nasasaktan ako, kundi dahil naging bahagi na ito ng aking routine. Isang maliit na gawa ng pangangalaga na tumutulong upang maiwasan ang flare-ups at pinapanatili ang aking mga kasukasuan na bata. Ang isa pang babae na nakausap ko ay nakikipagpunyagi sa arthritis sa kanyang mga daliri sa loob ng higit sa 1 dekada. Sinimulan niyang maglapat ng maliit na halaga ng castor oil gabi-gabi na hinihimas ito sa kanyang mga buko bago matulog. Pagkatapos ng 3 linggo, maaari niyang ibaluktot ang kanyang mga daliri ng may mas kaunting paninigas. Pagkatapos ng 6 na linggo, maaari niyang buksan muli ang mga garapon, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Ang mga ito ay hindi mga himala. Ang mga ito ay resulta ng pagbibigay sa iyong katawan ng mga tool at oras na kailangan nito upang gawin ang kung ano ang idinisenyo nito upang gawin, ayusin, muling buuin, at ibalik ang balanse. Kalusugan ng dibdib at scar tissue. Ang castor oil ay nagpakita rin ng malaking pangako sa pagsuporta sa kalusugan ng dibdib, lalo na para sa mga kababaihan na nagkaroon ng operasyon o teeth. Kapag inilapat ng malumanay sa lugar ng dibdib, maaari itong makatulong na mabawasan ang fibrous tissue, palambutin ang mga bukol, at kahit na pagaanin ang discomfort mula sa pagbuo ng scar tissue. Isang babae na nakilala ko ay sumailalim sa operasyon sa kanser sa suso. Pagkatapos ng kanyang paggaling, naiwan siya na may matigas at masakit na scar tissue sa paligid ng surgical site. Sinimulan niyang gumamit ng warm castor oil compress tuwing gabi. Pagkatapos ng 2 buwan, lumambot na ang tissue at hindi na niya nararamdaman ang higpit na dating gumigising sa kanya sa gabi. Sinabi niya sa akin, parang sa wakas binitawan ng katawan ko ang trauma. Ang ganitong uri ng emotional release ay hindi karaniwan. Ang castor oil ay hindi lamang gumagana sa physical level. Madalas itong tumutulong sa mga tao na muling kumonekta sa kanilang mga katawan pagkatapos ng sakit o pinsala. Lumilikha ito ng espasyo para sa pagpapagaling, para sa ginhawa at para sa kapayapaan. Gaano kadalas mo dapat itong gamitin? Ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa intensity. Para sa karamihan ng mga tao, ang paglalapat ng castor oil compress 3 hanggang 5 beses sa isang linggo ay sapat na upang makakita ng mga resulta. Ang ilang mga tao ay mas gustong gamitin ito gabi-gabi, lalo na kung sila ay nakikitungo sa mas malubhang issue. Ang iba ay gumagamit nito ng ilang beses sa isang buwan para lamang sa maintenance at ginhawa. Walang maling paraan upang magsimula, ang iyong paraan lamang. Bigyang pansin kung paano tumutugon ang iyong katawan. Kung nakakaramdam ka ng relief, ginhawa, o simpleng mas mahusay na pagtulog sa gabi,
iyon ay isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas. At tandaan, ang mas marami ay hindi palaging mas mahusay. Ang maliit na halaga ng castor oil ay malayo ang mararating. At dahil maaari mong muling gamitin ang iyong compress sa loob ng ilang linggo ng sabay-sabay, ito ay abot kaya at simple din. Gusto kong isipin mo ito hindi bilang isang paggamot, kundi bilang isang relasyon sa pagitan mo at ng iyong sariling pagpapagaling. Kapag naglaan ka ng oras upang alagaan ang iyong katawan, lalo na sa isang bagay na kasing banayad at mapangalaga ng castor oil, sinasabi mo sa iyong katawan, nakikinig ako. Gusto kong tulungan ka. Ang mindset na iyon, higit pa sa anumang produkto o kasanayan, ay ang pundasyon ng tunay at pangmatagalang wellness. Paano gumawa at gumamit ng castor oil compress? Ngayon na naiintindihan mo ang makapangyarihang healing potential ng castor oil, hayaan mo akong gabayan ka kung paano gumawa ng compress sa bahay. Ang pamamaraang ito ay simple, hindi mahal, at nangangailangan lamang ng ilang materyales, na karamihan sa mga ito ay malamang na mayroon ka na. Kung ano ang kakailanganin mo. Castor oil, maaari kang gumamit ng anumang cold-pressed hexane-free castor oil. Ang organic ay mahusay, ngunit hindi kinakailangan. Kahit na ang non-organic castor oil ay gumagana ng mahusay. 2 cotton o flannel cloth, ito ay maaaring isang lumang t-shirt, washcloth, o piraso ng sheeting. Iwasan ang mga synthetic na materyales tulad ng polyester. Plastic wrap o isang plastic bag, ito ay pumupunta sa ibabaw ng tela upang maiwasan ang pagtagas ng langis sa iyong mga damit o kasangkapan. Isang tuwalya o elastic bandage, upang hawakan ang lahat sa lugar. Optional, isang heating pad o hot water bottle, para sa dagdag na absorption, ngunit hindi kinakailangan. Step-by-step na mga tagubilin. Hakbang 1, ihanda ang tela, kunin ang iyong cotton o flannel cloth at tupiin ito sa ilang layers, mga 4 hanggang 8 layers ang kapal. Kung mas makapal ang compress, mas maraming langis ang mahahawakan nito at mas matagal itong mananatiling epektibo. Hakbang 2, ilapat ang langis, ambona ng maliit na halaga ng castor oil sa tela. Magsimula sa 1 hanggang 2 kutsarita. Hindi mo kailangang ibabad ng buo ang tela. Ang castor oil ay makapal at kumakalat ng dahan-dahan. Kung gumamit ka ng masyadong marami, maaari itong maging magulo. Hakbang 3, ilagay ang compress, ilagay ang oil-soaked cloth ng direkta sa lugar na gusto mong gamutin, iyong tiyan, ibabang likod, pulso, tuhod, o kahit na sa ibabaw ng atay o uterus, depende sa iyong pangangailangan. Hakbang 4, takpan ng plastic, ilagay ang piraso ng plastic wrap o bag sa ibabaw ng compress upang protektahan ang iyong mga damit at bedding mula sa langis. Ang hakbang na ito ay mahalaga dahil ang castor oil ay maaaring magmansa ng tela at mahirap hugasan. Hakbang 5, siguraduhin ang compress, ibalot ang isang tuwalya o gumamit ng isang elastic bandage upang hawakan ang compress sa lugar. Kung inilalapat mo ito sa isang patag na lugar tulad ng tiyan, maaari mo lamang itong isuksok ang tuwalya sa paligid ng iyong baywang. Hakbang 6, magpahinga at mag-relax, iwanan ang compress sa loob ng hindi bababa sa 1 oras. Ang ilang mga tao ay nagsusuot nito sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Ang iba ay pinipili na matulog dito sa magdamag, lalo na kapag ginagamot ang pananakit ng kasukasuan o hormonal imbalances. Kung bago ka sa ito, subukang magsimula sa 1 oras at tingnan kung paano tumugon ang iyong katawan. Optional, magdagdag ng banayad na init. Ang paglalagay ng isang hot water bottle o heating pad sa ibabaw ng compress ay maaaring makatulong na madagdagan ang sirkulasyon at absorption. Siguraduhin lamang na ito ay mainit-init, hindi masyadong mainit. Dapat pakiramdam komportable ang iyong balat, hindi kailanman masunog. Gaano kadalas mo dapat itong gamitin? Para sa karamihan ng mga healing goals, ang paggamit ng compress 3 hanggang 5 beses sa isang linggo ay isang mahusay na lugar upang magsimula. Kung nagtatrabaho ka sa isang bagay na mas talamak tulad ng arthritis, fibroids, o pangmatagalang constipation, maaari kang makinabang mula sa pang-araw-araw na paggamit kahit nasa loob ng ilang linggo. Tandaan, ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa intensity. Ang pagpapagaling gamit ang castor oil ay tumatagal ng oras. Hindi ito instant, ngunit kung mangako kang gagamitin ito ng regular, maraming tao ang nagsisimulang makaramdam ng mas mahusay sa loob ng ilang linggo. Paano mag-imbak at muling gamitin ang iyong compress?
Ang isa sa mga magagandang bagay tungkol sa pamamaraang ito ay maaari mong muling gamitin ang parehong tela ng maraming beses. Pagkatapos ng bawat paggamit, tupiin ang compress at itago ito sa isang Ziploc bag o sealed container. Panatilihin ito sa isang malamig at tuyo na lugar. Hindi kinakailangan ang refrigeration. Magdagdag ng maliit na halaga ng sariwang langis minsan sa isang linggo upang mapanatili itong epektibo. Karaniwan mong magagamit muli ang parehong compress sa loob ng mga 3 hanggang 4 na linggo, depende sa kung gaano kadalas mo itong ginagamit. Kung nagsisimula itong amoy, magkulay o matuyo, oras na upang gumawa ng bago. Mga tips sa kaligtasan at pag-iingat. Huwag inumin ang castor oil maliban kung pinayuhan ng isang pinagkakatiwalaang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Ang pag-ingges nito ay maaaring magdulot ng digestive upset at, sa ilang mga kaso, malakas na laxative effects. Huwag gumamit ng castor oil compresses sa panahon ng pagbubuntis maliban kung inaprubahan ng iyong doktor. Ang castor oil ay maaaring pasiglahin ang uterine contractions. Kung mayroon kang bukas na mga sugat o sirang balat, iwasang ilapat ang compress ng direkta sa mga lugar na iyon. Palaging makinig sa iyong katawan. Kung mayroong pakiramdam na hindi komportable, huminto at ayusin. Ang castor oil ay hindi dapat kailanman magsunog, manghina, o pakiramdam na malupit. Pagpili ng tamang castor oil. Maraming brands ng castor oil ang available. Hanggat gumagamit ka ng cold-pressed hexane-free oil, ikaw ay nasa tamang landas. Ang ilang mga tao ay mas gusto ang madilim na Jamaican black castor oil para sa kayamanan nito. Ngunit ang mas magaan na clear version ay gumagana ng maganda rin. Hindi mo kailangang gumastos ng maraming pera o maghanap ng isang rare brand. Kahit na ang abot-kayang store-bought oil ay maaaring mag-alok ng malalim na pagpapagaling, lalo na kapag ginamit ng may pag-aalaga at intensyon. Ang kagandahan ng castor oil compress ay nakasalalay sa pagiging simple nito. Walang pills, walang prescriptions, walang waiting rooms. Ikaw lang, ang iyong mga kamay, at isang pagpayag na alagaan ang iyong katawan sa natural na paraan. Para sa maraming tao na lampas sa 50, ang gabi-gabing ritual na ito ay nagiging higit pa sa isang paggamot. Ito ay nagiging isang sandali ng kalmado, ilang tahimik na minuto ng katahimikan kung saan ang pagpapagaling ay pinapayagang mangyari sa sarili nitong oras. Malayo na ang narating mo kasama ko ngayon. Napag-usapan natin ang pagod na mga mata, tumatandang kasukasuan, matigas ang ulo na panunaw, at ang mga tahimik na maliliit na discomforts na pumapasok habang tayo ay tumatanda. Ngunit mas mahalaga na pag-usapan natin ang tungkol sa pag-asa. Ang castor oil ay hindi isang magic cure. Hindi ito isang miracle drug. Ang ano ito ay isang paalala na ang pagpapagaling ay hindi palaging kailangang maging malakas. Hindi ito palaging kailangang magmula sa isang bote na may babala o mula sa isang nagmamadaling pagbisita sa doktor. Kung minsan, ang pagpapagaling ay nagpapakita sa maliliit na tahimik na paraan, sa isang patak ng langis, isang mainit na tela, at ang patuloy na ritmo ng pagpapakita para sa iyong sarili araw-araw. Nakilala ko ang mga tao sa kanilang 60, 70, at kahit na 80 na nag-akala na ang kanilang discomfort ay isang bagay lamang na kailangan nilang mabuhay. Ngunit sa sandaling binigyan nila ang kanilang katawan ng kahit na kaunting tulong, kahit na isang patak lamang ng langis at ilang sandali ng pangangalaga, nagsimula silang makaramdam ng isang bagay na hindi nila naramdaman sa mahabang panahon. Relief, ginhawa, kapayapaan, at pinakamahalaga, tiwala sa kanilang sariling katawan muli. Maaaring hindi ka makakita ng dramatikong pagbabago sa magdamag, ngunit bigyan ito ng kaunting oras. Tulad ng kalikasan, ang iyong katawan ay gumagaling sa mga seasons. Ang castor oil ay hindi magmamadali sa prosesong iyon. Susuportahan ito ng dahan-dahan, consistent, tahimik. Kung mayroong isang mensahe na gusto kong iwan sa iyo, ito iyon, hindi ka sirang. Hindi ka masyadong matanda upang gumaling. Nakikinig pa rin ang iyong katawan at kapag nagsalita ka dito ng may kabaitan, tumutugon ito. Kaya kung magsisimula ka man ngayong gabi sa isang patak sa iyong talukap ng mata o bukas na may compress sa iyong pulso, inaasahan ko na ito ay magiging higit pa sa isang bagong routine. Inaasahan ko na ito ay magiging isang sandali sa iyong araw kung saan babagal ka, huminga ng malalim at sabihin sa iyong sarili, karapat-dapat ako dito. Dahil ikaw ay karapat-dapat. Kung ang video na ito ay tumama sa iyo, nakatulong sa iyo,
o simpleng nagpaisip sa iyo ng kaunti ng iba tungkol sa iyong kalusugan, gusto kong marinig mula sa iyo. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga comments. Sabihin mo sa akin kung saan mo ilalapat ang iyong unang patak ng castor oil. Ito ba ay ang iyong mga mata, ang iyong tiyan, ang iyong tuhod? Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Ingatan mo ang iyong sarili at tandaan, ang pagpapagaling ay posible pa rin.